Tol, sa unang tingin, parang ordinaryong biyahe lang ito. Isang barkong puno ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya. May mga estudyante galing sa kompetisyon, may mga pamilyang sabik makauwi, may mga manggagawang pagod pero umaasang makakapagpahinga na pagdating sa destinasyon. Gabi yon ng February 26, 2004, nang dahan-dahang umalis sa Maynila ang MV Super Ferry 14. Dala ang halos 700 katao papuntang Visayas at Mindanao. Pero habang natutulog ang karamihan, naiwan sa loob ng Super Ferry ang isang lihim na ilang minuto na lang ay magpapabago sa buhay ng daang-daang pamilya. Makalipas ang halos 1 oras na paglalayag, isang malakas na pagsabog ang gumising sa buong barko. Nagsimula ang sigawan, takbuhan, usok at takot. Ang dapat sana'y simpleng biyahe pauwi ay naging isa sa pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano at ano ang totoong nangyari sa naganap na trahedya ng MV Super Ferry 14 na ikinasawi ng hindi bababa sa 116 na pasahero na pati mga maliliit na bata ay hindi nakaligtas sa nakaambang malaking peligro? Bago pa man naganap ang trahedya ilang buwan bago pa ang biyahe ng Super Ferry 14, sa timeline ng Maritime Review noong November 2004, nakasaad na noong 2003 na nagpadala na ng 3 liham mga busayaf sa WGNA Philippines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Super Ferry 14. Ang ikatlong liham na ipinadala noong October 2003 ay nagbabala na ng isang pag-atake sa isa nilang barko matapos umanong hindi tugunan ng kumpanya ang hinihinging katumbas na $1 million ng Abu Sayyaf, kapalit ng patuloy at walang sagabal na paggamit ng mga rutang pandagat sa Mindanao, o sa madaling sabi, protection money umano ito para makadaan ang kanilang mga barko nang hindi ginagalaw sa umanong lugar ng mga bandido. Hindi malinaw sa public record na nagbayad ang kumpanya. Sa halip, lumitaw sa mga ulat na itinuring ang banta bilang seryosong usaping pangseguridad. Dito na pinaghandaan ng mga terorista o bandido ang plano. Ayon sa isang ulat ng US Department of Homeland Security, nagsagawa ng surveillance sa mga kasapi ng Abu Sayyaf at Raja Sulaiman movement sa Super Ferry 14. Pinag-aralan nila ang layout ng barko at naghanap ng pinakamabisang area na pasasabugin nila upang magdulot ng malaking pinsala. Gabi ng February 26, 2004, bandang alas 11, umalis ang Super Ferry 14 mula sa pantalan ng Maynila para sa biyahe nitong patungong Cagayan de Oro na may rutang dadaan sa Bacolod at Iloilo. May sakay itong 800 at 79 na pasahero at tripulante. Sa gitna ng abalang pag-akyat ng mga pasahero, nakasakay din si Redondo Cain de Llosa na nagpanggap bilang Arnulfo Alvarado. May dala siyang kahon na naglalaman ng lumang telebisyon at doon sa TV na yon itinago ang pampasabog na may timbang na 3.6 kilograms na TNT na may timing device. Nakabili siya ng ticket para sa Bank 51B at doon iniwan ang device sa kanyang upuan bago siya bumaba ng barko at bago ito tuluyang lumayag. Batay sa mga otoridad, nagpasya siyang ilagay ang bomba sa cheapest area upang mas malaki ang bilang na masasaktan o mapapatay. Mga 1 oras matapos lisanin ng Super Ferry 14 ang pantalan ng Maynila, nasa bahagi na ito malapit sa El Fraile o Corregidor Island nang yumanig ang barko sa isang malakas na pagsabog. Sa loob ng ilang sandali, kumalat ang makapal na usok at apoy sa bahagi ng barko. Sinabi ni Kapitan Caferino Manzo na naamoy niya ang pulbura matapos ang pagsabog. Habang lumalawak ang sunog at nagiging delikado ang sitwasyon, bandang 1:30 ng madaling araw noong February 27, iniutos ni Manzo na abandonahin na ang barko. Doon nagsimula ang desperadong pagtakas ng mga pasahero. Ang ilan ay sumakay sa rescue boats at lifeboats, ang iba ay napilitang tumalon sa madilim na dagat, at may ilang nakaligtas na kumapit sa mga lubid o nailigtas ng dumating na sasakyang pandagat. Sa gitna ng dilim, usok, apoy at takot, naging survival ang bawat minuto para sa daang-daang taong sakay ng Super Ferry 14. Agad na nagkaroon ng rescue operation sa paligid ng nasusunog na Super Ferry 14. Rumisponde ang Philippine Coast Guard, sinundan ng mga barko ng Navy at ilang bangkang pangisda na tumulong sa paghango ng mga pasaherong tumalon o nailipat mula sa barko. Daang-daang katao ang nakaligtas pero malaki pa rin ang bilang ng mga nasawi at nawawala. Ayon sa Human Rights Watch, ang pagsabog at sumunod na sunog ay pumatay ng hindi bababa sa 116 katao.
kabilang ang 6 na batang wala pang 5 taong gulang at 9 na batang nasa edad 6 hanggang 16. May hindi bababa sa 12 pamilya na nawalan ng higit sa isang mahal sa buhay at may mga mag-asawang parehong nasawi sa trahedya. Tinatayang nasa humigit kumulang 300 ang nasugatan. Sa huli, 63 katawan lamang ang naiahon, habang 53 ang nanatiling nawawala na pinaniniwalaang nalunod at itinuring ng patay. Hindi rin naging madali ang retrieval at maritime salvage operation. Hirap ang mga diver dahil sa kondisyon ng kalahating lubog na barko, kapal ng debris at panganib sa loob. March 21, matapos ang ilang linggo ng paghahanap, itinigil ang retrieval operation sa loob ng barko. Ayon sa Maritime Review, April 16, 2004 ay nakuha ng Titan Maritime ang kontrata para sa salvage operation at August 3, 2004 natapos ang paghila at pag-akyat ng Super Ferry 14 sa isang pribadong shipyard sa Mariveles. Ngayon, sa mga unang araw matapos ang trahedya, hindi agad tinanggap ng mga otoridad na terorismo ang sanhi ng Super Ferry 14 fire. Una itong tinanggihan bilang posibleng aksidente o sunog na nagsimula sa bahagi ng makina. At mabilis ding kinwestiyon ng Coast Guard at Malacanang ang agarang pag-ako ng Abu Sayyaf na sila ang nagpasabog. Sinabi ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na wala pang ebidensyang nagpapatunay na terorismo ito. March 11, 2004, nag-convene o nagtipon-tipon ang 10-man Special Board of Marine Inquiry upang busisiin ang lahat ng aspeto ng insidente at si Kapitan Caferino Manzo ang isa sa unang tumistigo. Pagdating ng Abril 5, natapos ng Maritime Industry Authority ang sarili nitong report at hindi nito kinilala ang posibilidad ng terrorist involvement. Sa halip ay itinuro ang ibang posibleng pinagmula ng apoy. Pero habang umuusad ang mas malalim na investigasyon, nagbago ang direksyon ng kaso. Base sa testimonya ng mga saksi, pagsusuri ng forensic experts at findings ng Anti-Arson Task Force, umabot ang SBMI sa konklusyon na ang apoy ay dulot ng pagsabog ng isang explosive device. Sa mga ulat ng investigators at human rights documentation, lumitaw ang pangalan ni Redendo Cain de Llosa. Ayon sa authorities, bumili siya ng ticket para sa Bank 51B, bumaba bago tuluyang lumayag ang barko at kalaunan ay iniuugnay sa paglalagay ng pampasabog sa bahaging iyon ng Super Ferry 14. Kaya mula sa unang teoryang aksidente, dahan-dahang lumipat ang official narrative sa mas mabigat na konklusyon. Hindi simpleng maritime fire ang nangyari, kundi isang planadong sabotage na pumatay sa mahigit 100 pasahero. Pero habang umaandar ang investigasyon sa barko, may hiwalay ding intelligence operation laban sa Abu Sayyaf Link Cell sa Metro Manila. Kaya sa sunod-sunod na raids sa Makati Financial District at sa bahagi ng Quezon City, March 30, 2004, nadakip ng pulisya ang 4 na lalaking iniuugnay sa Abu Sayyaf at nakumpiska sa operasyon ng malaking dami ng TNT o explosives na tumitingbang sa 36 kilograms. Ang nasabing explosives ay umano'y gagamitin sana sa panibagong bombing plot sa Metro Manila, partikular sa mga malls at trains. Kaya ang framing ng gobyerno noon, napigilan nila ang posibleng malaking urban attack sa Metro Manila. Pero mabilis ding lumitaw ang koneksyon ng ilan sa mga nadakip sa Super Ferry case. Kabilang sa mga pangalan na naaresto ay si Redendo Cain de Llosa, na ayon sa investigators ay umamin umano na siya ang naglagay ng bomba sa barko. Kasama rin sa nadakip si Alhamser Manatad Limbong, mas kilala bilang Commander Kosovo, na itinuring ng pulisya bilang leader ng Manila Urban Terror Cell at iniuugnay din sa iba pang mabibigat na kaso ng Abu Sayyaf. Sa puntong yon, unti-unting nagduktong ang dalawang linya ng kwento, ang trahedya sa dagat at Urban Terror Cell na naghahanda pa ng panibagong pag-atake. Si Alhamser Limbong, Commander Kosovo, ay isa rin sa mga leader ng Abu Sayyaf. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang tumibay sa public record ang direksyon ng investigasyon na hindi aksidente ang nangyayari sa Super Ferry 14, kundi isang planadong pag-atake na kinasangkutan ng Abu Sayyaf. Sa huli, matapos ang ilang linggo mula nang maganap ang Super Ferry bombing, 6 na suspect ang inaresto at kinasuhan ng multiple murder, multiple frustrated murder, and multiple attempted murder kaugnay sa Super Ferry 14 bombing. At isa na rito si Redendo Cain de Llosa, na isa sa mga leader ng grupong tinatawag na Raja Sulaiman Movement o isang extremist organization na binubuo ng mga Filipino Christians na nagpo-convert sa Islam na sinanay at pinondohan ng Abu Sayyaf at ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah. Makalipas ang isang taon, March 2005, muling lumabas ang pangalan ni Commander Kosovo sa madugong Camp Bagong Diwa Siege nang pasukin ng puwersa ng gobyerno ang detention facility dahil sa pag-aaklas ng Abu Sayyaf detainees.
Kabilang siya sa mga napatay kasama ng iba pang kilalang pangalan tulad din na Commander Robot at Commander Global. Pero ang mga nabanggit na terorista tol na iniuugnay sa Super Ferry bombing ay pawang maliliit. Doon tayo sa mga utak talaga nitong pagbomba na tinaguri ang pinakamatinding terror attack sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga otoridad, ang utak sa Super Ferry bombing ay sina Gaddafi Janjalani na batang amir ng Abu Sayyaf at si Jainal Antel Saleh Jr. o Abu Sulaiman na isa sa mga senior leader ng Abu Sayyaf. Ayon pa kay Delyosa, noong unang bahagi ng 2004, inatasan siya ni Gaddafi Janjalani na bumuo ng isang plano upang patayin ang kandidato sa pagka-pangalawang pangulo ng Pilipinas na si Loren Legarda. Inamin ni Delyosa sa mga otoridad na nagpasya siyang maglagay ng bomba sa isa sa mga campaign stops ni Legarda. Dito rin nabunyag ang iba pa nilang planong targetin ang US Embassy, shopping malls at iba pang lugar sa Metro Manila. Dahil dito, mas pinaigting ng mga otoridad ang pagtugis sa mga ulo ng halimaw na ito ng teroristang grupo. September 4, 2006, nakaengkwentro ng mga Marine Force Recon sa ilalim ni 2nd Lieutenant Romulo de Mayuga ang isang malaking grupo ng Abu Sayyaf sa Barangay Tugas, Patikul, Sulu. 27 Marines ang nasangkot sa sagupaan at tinatayang umaabot sa 150 ang bilang ng mga kalaban. Nang malaman nilang kasama mismo si Gaddafi Janjalani sa grupo, nagpaputok ang mga sundalo na hindi nalalaman na outnumbered pala sila. Pero pinili nilang hindi umatras dahil mas lalo lang silang mapipinsala. Ang 3 night vision goggles na mga marino ay nakatulong sa kanila na matukoy si Janjalani mismo at ang eksaktong posisyon ng kanyang mga tauhan. Ngunit kinailangan pang maghintay ng mga sundalo sa unang liwanag o pagbubukang liwayway bago nila ilunsad ang pag-atake. Dito na sorpresa ang mga bandido sa mga granada at sunod-sunod na putok ng machine gun mula sa Marines. Para sa lead scout na si Marine Private First Class Dante Advincula, ang pagpasok sa lungga ni Janjalani ay parang pagdaan sa butas ng karayom. Nagtagal ang bakbakan hanggang umaga. 6 na sundalo ang napatay, habang halos 70 sa panig ng Abu Sayyaf ang napatay o nasugatan. Ayon sa mga informante, tinamaan si Janjalani sa leeg at nakatakas. Tapos sa mga sumunod na buwan ay may mga lumabas na balitang patay na siya. Late December 2006, may 4 na sumukong Abu Sayyaf members ang nagturo kung nasaan ang kanyang bangkay na nakalibing sa Barangay Kabuntakas, Patikul, Sulu. Ang nasabing bangkay ay binalot ng isang tela para sa seremonyal na libing ng mga Muslim. January 20, 2007 ay kinumpirma ng FBI DNA test mula sa sample DNA ng isa pa niyang kapatid na si Hector na nakakulong sa Bilibid na ang mga labi ay kay Gaddafi Janjalani nga. Kalaunan, nagbigay ang Rewards for Justice ng $5 million para sa impormasyong nag-ambag sa pagkakatuklas at pagkakakumpirma ng kanyang pagkamatay. Sa parehong buwan na taon na rin na yon, napatay ng Army Special Forces Company na pinamumunuan ni Lieutenant Almirante Mejares si Jainal Antel Saleh Jr. alias Abu Sulaiman ng January 16 sa Budajo, Talipao. Ngayon, mabalik tayo kay Delyosa. Ayon sa Human Rights Watch, kahit naaresto si Delyosa noong March 2004 in connection with the Super Ferry attack, as of June 2007 ay kaso pa lamang sa hiwalay na kidnapping ang kinakaharap niya, hindi pa direktang kaso para sa mismong pambobomba sa ferry. Sa madaling sabi, kahit malinaw na lumalabas sa public record ang mga pangalan, koneksyon at allegations, mabagal, masalimuot o nagkabuhol-buhol pa rin ang landas ng formal na hustisya para sa mga biktima ng Super Ferry 14. Bagaman maraming suspect ang kinasuhan o publikong itinuro sa Super Ferry 14 bombing, wala pa tayong natatagpo ang pampublikong final court judgment na partikular na humahatol sa isang akusado para mismo sa pambobomba. Ang pangunahing itinurong salarin na si Redendo Cain Delyosa ay nahatulan lamang noong 2024 sa hiwalay na sipadan kidnapping case na pinamunuan ni Commander Robot, habang ang ilan sa mga itinuturong mastermind ay napatay nga bago sila nalitis. Sa isang 157-page decision na inilabas noong October 16, 2024 ng Taguig City Regional Trial Court Branch 153, hinatulang guilty ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf sa 21 counts of kidnapping and serious illegal detention with ransom at hinatulan ng bawat isa sa kanila ng habang buhay na pagkakakulong per count. Mabigat ang hatol, ngunit mahalagang linawin, hindi iyon conviction para sa Super Ferry 14 bombing mismo.
Kaya hanggang sa pinakahuling public reports, ang Super Ferry 14 ay nananatiling kaso kung saan malinaw ang intelligence at sanctions narrative, pero malabo at putol-putol pa rin ang public record ng direktang criminal conviction para sa mismong pambobomba. Hindi natapos sa criminal investigation ang epekto ng Super Ferry 14. Matapos ang trahedya, mas tumindi ang tingin ng publiko at ng mga otoridad sa kahinaan ng seguridad sa mga daungan at pampasaherong barko. Ilang buwan matapos ang insidente, pinalawak ng Executive Order No. 311 ang papel ng Office for Transportation Security bilang pangunahing otoridad sa seguridad ng transportasyon, kabilang ang Sea Transport at Maritime Infrastructure. Kabilang sa mga responsibilidad nito ang screening ng pasahero, bagahe at kargamento, training at testing ng security screening personnel, at paggawa ng mga komprehensibong security plans laban sa banta sa transport system. Sa mga sumunod na taon, naging mas normal sa mga pantala ng mas estriktong baggage checks, passenger screening, security audits, drills, at koordinasyon sa pagitan ng port authorities, Coast Guard, Marina, OTS, at iba pang ahensya. Sa madaling sabi, ang Super Ferry 14 ay hindi lang naiwan bilang trahedya sa dagat. Naging babala ito na ang seguridad sa barko ay hindi pwedeng nakatuon lamang sa sunog, banggaan o aksidente. Kailangan ding paghandaan ng pananabutahe at terorismo. Hindi matatapos ang kwento ng Super Ferry 14 sa bilang ng mga namatay at nawawala. Nananatili ito sa alaala ng mga nakaligtas at ng mga pamilyang iniwan ng trahedya. Ikinuwento ng isang school paper advisor na 4 na buwang buntis noon ang kanyang karanasan kasama ang kanyang batang estudyante sa biyahe. Nagising siya sa napakalakas na pagsabog. Agad hinila ang estudyante at sa gitna ng makapal na usok ay halos hindi na sila makahinga at makakita. May kalituhan pa sa instructions sa loob ng barko. May nagsasabing umakyat, may nagsasabing bumaba. Hanggang sa nailigtas sila sa tulong ng isang barge at kinailangang kumapit sa lubid para makatawid. Sa huli, napilitan siyang tumalon sa tubig habang iniisip ang batang kasama niya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. May iba pang survivor account sa Human Rights Watch na nagpapakita kung gaano kagulo at kabilis naging delikado ang sitwasyon sa loob ng barko. May isang nakaligtas na nagsabing natanggal sa bisagra ang pinto ng kanilang kabina dahil sa lakas ng pagsabog. Napahiga siya sa sahig, may bubog sa paligid, nagtamo ng mga sugat at kinailangang lumipat mula sa cabin pababa sa ibang deck. Hindi ito simpleng evacuation. Sa gitna ng usok, sigawan, takot at dilim, ang bawat pasahero ay naghahanap ng kahit anong daan palabas. Ayon sa Human Rights Watch, hindi bababa sa 116 katawang namatay sa Super Ferry 14 bombing. Kabilang ang mga bata at mga estudyanteng pauwi mula sa isang journalism competition sa Maynila. May mga pamilyang sabay-sabay na nawala ng mahal sa buhay. Hindi bababa sa 12 pamilyang nawalan ng higit sa isang miyembro at hindi bababa sa 10 mag-asawa ang parehong nasawi. May anak na nawala ng parehong magulang, may magkapatid na nawala ng 4 na kapamilya, kabilang ang kanilang ama, ina, kapatid at tiyahin. Kaya sa dulo, ang Super Ferry 14 ay hindi lang kwento ng barkong nasunog at lumubog. Kwento ito ng mga sibilyang pauwi sana, mga batang may pangarap, mga gurong kasama ang kanilang estudyante, mga magulang, anak, mag-asawa at pamilyang hindi na muling nabuo matapos ang gabing yon. Ang Super Ferry 14 bombing ay nananatiling isa sa pinakamabigat na paalala na ang terorismo ay hindi lang banta sa lupa o himpapawid, kundi maging sa dagat. Sa maraming maritime security summaries, tinutukoy ito bilang pinakamadugong terrorist attack sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang Super Ferry 14 ay kwento rin ng mga rescuer na sumuong sa dilim at apoy, na mga survivor na kumapit sa kahit anong pag-asa para mabuhay at na mga pamilyang hanggang ngayon ay bitbit ang bigat ng pangungulila. Ang tunay na pag-alala sa mga biktima ay hindi lang pagbanggit sa bilang ng mga namatay. Kasama rito ang mas mahigpit na proteksyon sa mga pasahero, mas malinaw na pananagutan sa mga may sala at mas mabilis na hustisyang hindi hinahayaang matabunan ng panahon ang sigaw ng mga naiwan. Para sa inyo tol, alin ang pinakamahalagang aral ng Super Ferry 14 tragedy? Mas mahigpit na seguridad, mas mabilis na hustisya, o mas seryosong pagtugon sa mga banta bago pa mangyayari ang isang trahedya? At sa tingin ninyo, nabigyan ba talaga ng hustisya ang 116 na biktima ng Super Ferry 14? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!